another day, another vlog! So anyway, birthday nga pala ni Ana din today, sister ni Max. Say hello. Say hello, good morning. Good morning, we just woke up. So yeah, magkasunod nga pala sila ng birthday kasi kahapon kay Max, tapos ngayon naman kay Ana. So dahil si Ana wala dito, nandun siya sa Pony Park, which is nagstay siya doon ng 1 week. So mamaya pupunta namin siya doon to celebrate her 11th birthday! Yes! Sasamahan niyo kami later! So, sa ngayon, mag-breakfast muna kami dahil kagigising lang din namin dito today. Okay. Did you bite mommy or kiss me? Did you bite mommy, ha? Bibi naman. Okay! See you later, mga mi! Ciao! So, hello mga mi! Nandito na kami sa sasakyan at on the way na kami doon sa Ate Ana namin. As you can see, nakatulog na naman ang aming dodong Max. Hindi ako nakapagsalita mga maid, kasama namin ang mama ni Daddy Ralph. Nakakahiya naman na magsasalita ako. Di pa kasi ganun kakapal yung mukha ko para magbablog, charot. So dahil nga hindi namin abutan yung ferry mga maid, naghihintay na lang kami for few minutes para makapunta kami doon sa kabila. Almost half hour nga pala ang biyahe mga maid, papunta sa Pony Park kung saan yung Ate Ana namin ay mag-celebrate ng birthday niya. So kung nga mga maid, nakatulog na si Dodong Max habang nasa biyahe pa kami. Karga ko nga pala si Dodong Max dito mga maid dahil ayaw niya talaga maparminti sa upuan niya. Dahil nga tulog pa si Dodong Max, nagpaiwan na lang talaga kami sa sasakyan. So nagpaiwan na nga lang kami mga mi para naman makapag-prepare sila doon habang wala pa si Ate Ana. So as you can see talaga mi, marami talagang dala si Daddy Ralph. So hi mga mi. Naiwan nga pala kami dito sa sasakyan kasi natutulog pa si Dodong Max. So nagpaiwan muna kami dito hanggang sa magising siya. And then, saka na kami pupunta dun. Ilang minuto nga mga mi ay umulan na pala sa labas. Nasa isip-isip ko pa naman talaga na pupunta na lang kami ni Dodong Max doon kahit natulog pa siya. Pero hinayaan ko na lang talaga si Dodong Max na makatulog hanggang sa magising siya. Dahil ayaw ko namang maputol yung tulog niya. Sa patingin-tingin ko nga sa labas, ang dami ko nakikita na may mga bagong parating. Sa isip-isip ko, marami pala nagbabakasyon dito para lang sa horse. Dito ka lang kasi talaga makikita sa Germany na yung mga bata dito ang hilig-hilig nila sa mga horse riding. Yung parang cowgirl yung dating. Tinanggal ko nga dito yung jacket ni Dodong Max dahil baka naiinitan siya. Dahan-dahan ko pa talaga siyang tinatanggal para lang hindi siya magising. Pero sa totoo lang, gusto ko na magising si Dodong Max para naman makalabas na kami dahil pati ako naiinitan na rin dito sa loob ng sasakyan. Malakas at maulan kasi dito mga mi, kaya ganito yung outfitan natin. Hindi ko naman din in-expect na mag-stay kami ng matagal dito sa loob ng sasakyan. Na kahit naiinitan na ako, binabaliwala ko lang talaga. Medyo mahaba na talaga ang tulog dito ni Dodong Max. Pati ako inaantok na. Dinadaan-daan ko na lang talaga yung mga mata ko sa pagtatanaw sa labas. Umuulan nga pala sa araw na yan. Bigla nga gumalaw si Dodong Max, akala ko magising na. Diyos ko, natutulog pa talaga siya ulit. Sa totoo lang talaga, nangangalay na yung mga kamay ko. Ewan ko ba kung kailan tumagising. Parang feel ko rin kasi talaga na naiinitan siya sa suot niya. Pero ayaw ko namang tanggalin dahil baka magising. At yun nga, hinahayaan ko na lang talaga siya matulog na matulog. Medyo minto na nga pala yung ulan dyan, mga mi. Tapos hindi ko pala namalaya na dumating yung mama ni Ralph para sunduin kami. Totoo lang talaga mga mi, tanaw na tanaw ako sa labas pero hindi ko na mamalaya na dumating pala yung mama ni Ralph para sunduin kami. Pagpasok ko nga mga mi, ito yung nakabungad sa akin. Nakakapag-prepare na pala si Daddy Ralph. Siya lang pala yung nag-aayos nito lahat. So kita nyo, anyway, yung dala nga pala namin mga mi, ito yung sobra namin kahapon sa birthday ni Max. Bumili na lang din kami konti, like posable plates, and iba pang mga inumin. Nagdagdag na nga pala kami konti dahil may mga kaibigan nga pala si Ate Ana dito. Pero syempre, yung happy birthday, idinala na rin namin. Sabi ko nga kay Daddy Ralph, dalhin na rin natin yan para man mas bongga din. At ma-feel naman din ni Ate Ana na birthday niya talaga. Ilang minuto nga mga mi, dumating na rin yung sister ni Daddy Ralph dyan. At hindi rin nagtagal, dumating na rin yung birthday girl namin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Sana. Happy birthday to you. Yeah! Hallo Anna-Sophia. Ja, also die
die Tante Tanja, die hat es noch nicht geschafft. Aber ansonsten sind wir Er muss schon... mal kurz mir sagen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ah. Vorsicht, Vorsicht, Guck Vorsicht. mich an. Guck mich an. Hallo? Say happy birthday, Max. Yeah, belated happy birthday also for Max. Mhm. Sonntag, And was is that? What is that? Wo ist Lulu, Anna? Lulu? Yeah. Lulu kommt gerade. Huh? Yeah. That's a friendship bracelet. Nein, Maxi! Aray! Jetzt. Nein, Mama. Was ist das? Nein. Oh, Lolo is here. Ja, Ja. Dito nga pala mga Mia, ay kausap din ni Ana yung mama niya. Sa phone nga pala sila nagkausap dahil nga nandito kami sa North sa family ni Daddy Ralph. Siyempre, hindi mawala yung mama sa selebrasyon. Anak niya yan eh. Few minutes nga pag-uusap ni Ana at saka yung mama niya. Siyempre, namimiss niya naman yung kapatid niya si Dudong Max. Ngayon niya talagang laruin to kaso lang si Dudong Max wala sa mood. At di na nagtagal mga me, siyempre, kumain na rin kami. Nagugutom na rin talaga ako. At yan kasama ni Ana yung mga kaibigan niya at mga tantis. At yun nga, after ng salo-salo, umuwi na rin kami. Naging successful din yung surprise natin kay Ate Ana. So, bumalik na pala kami sa bahay na hindi pa namin kasama sa Ate Ana dahil sa hindi pa namin siya susunduin. Parang 2 hours nga lang pala kami nagstay doon dahil hindi rin kami pwedeng magtagal at dahil may schedule din sila sa dinner. So hanggang dito na lang mga mi. Maraming salamat sa panunood. Bye! Don't forget to like, share, and subscribe!